Sa pagputok ng digmaang Espanyol-Amerikano noong 1898, bumalik si Emilio Aguinaldo sa Pilipinas mula sa Hong Kong upang ipagpatuloy ang nasimulang revolusyon laban sa mga Espanyol. Noong Mayo 28, 1898, unang iwinigayway ang bandila ng Pilipinas sa labanan sa Alapan at formal na idineklara ang kasarinlan sa Kawit Cavite noong Hunyo 12, 1898. Sa panahong ito, tatlong sistema ng gobyerno ang ating pinagdaanan. Ang pamahalaang diktatorial na itinatag ni Aguinaldo noong Hunyo 18, 1898 kung saan ang isang tao o isang maliit lamang na grupo ang may hawak ng kapangyarihan. Sa panahon ng sistemang republika, pinangunahan ni Pedro Paterno ang pagbuo ng Kongresong Revolusyonaryo sa Malolos, Bulacan, kasama ang mga inihalal na kinatawan pati ang mga itinagang kongreso na sina Benito Legarda bilang pangalawang pangulo, sina Gregorio Araneta, Pablo Tecson at Pablo Ocampo bilang mga kalihim ng kongreso. Ang pagtitipon na ito ay ginanap noong 15 ng Setyembre 1998 hanggang sa inaprubahan na rin ang Proclamation of Independence noong 12 ng Hunyo 1998. Sa kasamang palad, hindi naprobahan ng Komite ng Kongreso sina Pedro Paterno at Apolinario Mabini sa unang paglalatag ng probisyon, kaya't inatasan na lamang na si Felipe Calderon na magsusulat ng mga probisyon sa Konstitusyon ng Malolos at ang Artikulo 5, Titulo 3, kung saan nagkakaroon ng pagtatalo mula Oktubre 25 hanggang Nobyembre 29 sa 1898 dahil naglalaman ito ng probisyon na gawing opisyal na relihiyon ng Estado ang Katolisismo. Sinalungat naman ito ni Tomas del Rosario na siya nagtaguyod na paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Nang sangayunan ng Kongreso ang probisyon, ibinalik ni Pangulong Aguinaldo ang unang bersyon ng Konstitusyon ng Malolos noong Disyembre 1, 1898 para sa ilang mga pagbabago. Ngunit ito ay tinanggihan din ng Kongreso na sundin ang kanyang mungkahi, kaya't formal na sumang-ayon na lamang si Aguinaldo sa borador ng Konstitusyon ng Malolos noong Disyembre 23 na isinumite sa kanya ng Kongreso. At hindi nagtagal, pinagtibay na rin ng Kongreso ang probisyon ng Konstitusyon ng Malolos noong Enero 20, 1899 at formal nang ipinahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagkabuo ng konstitusyon noong Enero 21, 1899. Noong Enero 23, 1899, formal na itinatag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang unang republika ng Pilipinas sa Barasoain Church na matatagpuan sa Malolos, Bulacan. Matapos ang pagpapahayag sa pagkabuo ng konstitusyon ng Malolos. Ilan sa mga naging positibong epekto ng konstitusyon ng Malolos ay nagbigay daan ito upang wakasan ang pamumuno ng mga Espanyol. Naging gabay sa paggamit ng kalayaan at kapayapaan, maging sa paggawa ng mga susunod pang mga konstitusyon at pagkabuo ng tatlong sangay ng pamahalaan: ang ehekutibo, lehislatura, at hudikatura. Hindi rin nagtagal ang pagtatag ng unang Republika ng Pilipinas at ito'y nagwakas dahil sa pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Amerikano. Noong Pebrero 4, 1899, dahil sa kasunduan nilagdaan ng Espanya at Estados Unidos noong Disyembre 10, 1898 sa Paris, France. Matapos ang pagwawakas ng unang Republika ng Pilipinas noong 1899, kung saan napasailalim ang bansa sa kapangyarihan ng mga Amerikano, isang bagong kabanata ang nabuksan sa kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatag ng pamahalaang Commonwealth. Itinatag ang pamahalaang Commonwealth noong Nobyembre 15, 1935. Ito ay isang pansamantalang pamahalaan na binuo ng Amerikano upang ihanda ang Pilipinas
sa ganap na kalayaan pagkatapos ng 10 taon. Si Manuel L. Quezon ang naging unang pangulo habang si Sergio Osmeña naman ang unang pangalawang pangulo. Halos katulad din ito ng sistema ng pamahalaang Commonwealth sa Estados Unidos kung saan mayroon itong 3 sangay. Ang ehekutibo, ito ang sangay na nagpapatupad ng batas na pinangungunahan ng isang pangulo at mga kalihim. Lehislatibo, itong sangay kung saan ang mga kongreso ang gumagawa ng batas. Hudikatura, ito ang sangay kung saan ang Pangulo ng Korte Suprema ay responsable sa pagpapakahulugan sa mga batas at pagtiyak na naipapatupad ang mga ito ng patas. Nilulutas din ito ang anumang hindi pagkakasundo at pinangalagaan din ito ang konstitusyon ng Pilipinas. Sa ilalim ng Commonwealth, maraming reforma ang isinagawa upang palakasin ang ekonomiya, sistema ng edukasyon at depensa ng bansa bilang paghahanda sa kalayaan. Kabilang sa mga pangunahing layunin nito ay ang paghahanda sa Pilipinas para sa kalayaan mula sa Estados Unidos at pagpapatibay ng mga institusyong pampamahalaan. Ang Saligang Batas ng 1935 ay binuo ng 202 delegado, kung saan si Claro M. Recto ang naging presidente ng grupo. Si Filemon Soto naman ang nanguna sa ika-7 subcommission na bumuo ng balangkas ng panibagong Saligang Batas. Si Tomas L. Cavile ang natatanging hindi pabor sa balangkas na binuo. Ang nasabing balangkas ay naaprobahan noong February 8, 1935 na nakatanggap ng 117 na buto. Ito ay formal na nilagdaan noong February 19, 1935 at ibinigay kay Pangulong Roosevelt ng Amerika noong Marso 23, 1935. Sa paggamit ng kalayaan at sariling pamahalaan, nabuo ang isang republika estilo ng pamahalaan, pagkakaroon ng ehekutibo, lehislatura at hudikatura, malayang eleksyon at mga panibagong kagawaran ng pamahalaan. Sa pagkakaroon ng panibagong saligang batas, nanalo sa pagkapresidente si Manuel L. Quezon at sa pagka-vice-presidente na si Sergio Osmeña noong Setyembre 17, 1935. Pinasinayaan ang mga nanalo sa mga posisyon sa pamahalaan noong Setyembre 15, 1935 at ginawang tirahan ng presidente ang palasyo ng Malacanang. Naging maunlad na ang Pilipinas pagkatapos ng digmaan at nagkaroon ng mga pagbabago tulad ng pagkakaroon ng panghimpapawid na sasakyan noong Nobyembre 20, 1935. Umusbong na rin ang bilang ng mga kwalipikadong botante na kababaihan noong Abril 30, 1937. Hanggang sa naging Tagalog na ang pambansang wika ng Pilipinas noong Disyembre 30, 1937. Ang pamahalaang Commonwealth ang nagsilbing pundasyon ng malayang Pilipinas. Dito unang naranasan ng mga Pilipino ang halos ganap na sariling pamahalaan na nagsilbing pagsasanay bago ang pagbibigay ng kasarinlan noong Hulyo 4, 1946. Sa pagpasok ng panibagong saligang batas, nagkaroon ng mga positibong epekto tulad ng pagbabago sa organisasyon ng pamahalaan, pagbuo ng mga panibagong kagawaran, at pagkakaroon ng karapatan ang mga kababaihan sa pagboto. Nagkaroon din ng mga tagumpay sa pagpapabuti ng estado ng edukasyon sa bansa, pag-unlad sa wika, at pagpapalakas ng kapakanang panlipunan. Umunlad din ang linyang agrikultura at kalakalang panlabas ng Pilipinas.